Good morning, Bombo Ray. Good morning, Bombo Butuan. No, kanina, no, may assassination attempt sa buhay ni US President Donald Trump. No, doon sa correspondence dinner no sa Washington DC sa The Hilton kung saan nagre-ready na si President Donald Trump sana na magsasalita. No, tapos may tukan sa labas ng puwertahan ng door ng lobby ng Hilton hotel na kung saan itong assassin no, from 50 yards away, ang bilis-bilis niya. Dami pa siyang armas na nadala. No? Nakakuha niya, nalutsan niya. No, yung tao dito, ang isang Secret Service, pinupukan niya, no, pero hindi namatay kasi may bulletproof vest. Nag-respond din agad no, yung mga Secret Service at saka na-subdue siya, na-neutralize siya. Hindi siya pinatay, na-neutralize siya. Si President Donald Trump ay natagito na nalikas ng mga Secret Service kung saan tumayo sila sa harap no, ng presidente before siya dinala sa labas ng sa likod ng kung saan siya nakaupo. Safe siya ngayon, safe band siya dito, ang kanyang asawa, si First Lady Melania Trump, at saka ang mga pinete niya. Nandun na rin si Vice President J.D. Vance. Buti lang, hindi nakapasok ang shooter. Kasi kung nakapasok ang shooter, malaking tragedy. Daming lahat-lahat, media, CEO, mga chairman ng mga media, mga reporter, correspondent, at lahat-lahat nandyan no, sa correspondent dinner sa White House. Bombo. So, natumbok na ba, Bombo Pinoy, kung sino itong naturang suspect, ano ang nationality at ano yung ginagamit no, na paputok o baril ba? Yes, taga-California siya, Bombo Ray, no, 31 years old, no, Thomas Allen, 31, teacher. Imagine, teacher of the month pa ito. Itong teacher na ito, kung saan siya kumuha ng armas, kasi stricto yan ang California sa armas, no? Hindi ka makabili-bili ng mga armas dyan, kadali-dali. At saka, mag-travel ka from California to Washington DC, 6 araw yan. Dala mo baril mo. Paano ka nakapasok doon sa Hilton na may baril ka nadala? Kasi may mga security rin, especially diyan lalagay ang diyan lalagay ang correspondence dinner. So, paano nakalusot? Ibig sabihin, baka may contact yan diyan sa loob. Ngayon, may investigasyon paano nangyari ito. Hindi lang isang armas dala niya, madami. Paano siya nakapasok? Sigurado mga investigador yan. Diyan nakatira yan ilang araw diyan sa The Hilton, Washington DC. Bumure. May sinasagawa na bang interrogasyon na Bombo Pinoy at nalaman na ba initially kung ano yung pangunahing rason ba't niya ito ginagawa against the US President? Meron na initial. No? Siguro itong US-Iran na gera. At saka yung dito, lahat ng mga aksyon si Donald Trump, ayaw nito ng mga Democrats. Kung maalala natin, ang California is isang Democrat. Ang California, that's delikado. Yung ikatatlong attempt ito sa buhay ni Donald Trump. Ang una, doon sa Pennsylvania. Ang Pennsylvania, Democrat rin na state. Ito una niya. Ikalawa, doon sa kanyang golf course, doon sa Florida. Taga Hawaii ang nag-attempt ng second. Ito, taga-California, third attempt ito sa buhay ni President Donald Trump. Buti lang, mabilis ang mga Secret Service mag-depend sa Presidente ng Amerika. Sa ngayon, kumusta at saan na si US President Donald Trump kasama ang kanyang may bahay, Bombo Pinoy? Bumalik na siya sa White House, Bombo Ray. Ayaw niya pa sana bumalik. Gusto niya pa sana ituloy. No, yung dinner kasi nasabdo na na-neutralize na yung shooter. Gusto niya talaga continue attend. No? Sabi ng Secret Service,
control, hindi pwede ba meron pang ikalawa, tatlo, di alam. So, bumalik sila sa White House at saka doon nagkuhan siya, nag-press conference siya sa mga media sa nangyari lahat. Ang tapang talaga ng tao ito. Katatlong attempt na. Ray. I see. So, can we expect na may malaliman pang investigasyon na gagawin ito? As you have mentioned earlier, Bongbong Pinoy, na posibleng may kasabwat ito ang naturang suspect? May lalabas itong mga balita pa, Bomboray. Kasi ang question, ano nakalusot? Sino magbenta ng baril? Katatlo, paano nakapasok sa Hilton? Saka kung saan dyan. Yung level ng security, hindi lang yan isa. Dami yan. Dami yan, Bomboray. Nakakuha na tayo dyan sa mga security ng Secret Service. Ang daming level. Hindi lang yan isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima pa yan. Daming lulusutan mo na level na security before ka makapasok doon. Daming ID. May mga invitation pa yan papasok ko doon. Hindi ka makapasok. Siya nakapasok. So, doon pa nangyari yun. Malaman natin yan sa mga balita, sa mga susunod na araw. Tingnan kayo dito sa Bombo, dito sa Butuan. No, para at least malaman nyo yung mga exclusive sa mga balita ito. Bombo rin. Kumusta naman, Bongbong Pinoy, ang naging reaksyon ng mga mamamayan dyan sa US? Nag-pray ang lahat na tao. No? Nagpapasalamat sa Diyos. Mabuhay na tao dito na buhay at saka safe si Donald Trump at saka mga media. Pero iba ang mga Democrat, no? Nagsasabi, stage daw, drama daw ito. Stage daw, drama daw ito. Ano nangyayari? Imposible talaga ang mga tao dito sa Amerika. Daming buang. Bomboray. I see. So, with that thought, maraming salamat, Bongbong Pinoy, sa pagpapaunlak nyo na amin kayong makasama sa time dito sa Bombo Radio Butuan. Yeah. Galing Amerika, ito si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales. Nagulat sa mga radyo ng Pilipinas. Barsa Radio, Bombo!